Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po. Ito nga ang latest dito po sa ICC case ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Humiling na po si Nicholas Kaufman na mag-withdraw bilang lead counsel ng dating Pangulo. Meron pong nakatakda na status conference na mangyayari on May 27. Paano po ba ito, Attorney Cristina? Una muna, anong magiging epekto nito doon sa magiging trial? Magkakaroon po ba ng delay dyan? At yung status conference na mangyayari on May 27, ano exactly po ang gagawin doon? Dapat walang delay na maganap dito sa buong proseso, sa pangkalahatan. Kasi magsisimula pa lang naman din yung trial. Kumbaga, trial stage, kaka-approve pa lang ng charges, kaya yung unang hearing, uupo na kaagad yung bagong abogado. Kinomit naman ni Nicholas Kaufman sa kanyang request for withdrawal na alam na nung abogado kung ano yung, kumbaga, updated siya, at meron siyang commitment na ha-attend ito sa May 27. Ang i-discuss kasi sa May 27, crucial. Ah, okay na ba tayo sa ebidensya? Nakuha nyo ba yung mga tinransmit last year? O kayo, defense, ano pa ang itra-transmit nyo? Anong ebidensya ang malabo ang papel sa inyo? Kumbaga, pagkakaserox, meron ba? Okay ba kayo sa e-court? Meron din kasi silang ganung system. Okay ba kayo dyan? Nakukuha nyo ba yung mga email? At ito yung importante, patungtong sa trial, kailan nyo tingin magsisimula ang trial? Yan. So, panimula pa lang naman to, it could be the first of several status conferences over the next few months before trial starts. Kaya maraming pag-uusapan. Pero isa ng importante, nagpa-review kasi yung trial chamber ng detention. Total, i-review dapat to ng parang June. Kasi February huling nasilip. February, March, April, May, June, every 120 days. Sa review na ito, nanghingi ng observations. Kaya hindi naman ito essentially parang pagpapasya. Mas ano lang, pasada. May naibaba, may kailangan bang baguhin doon sa parang commitment order kung tawagin natin dito sa Pilipinas. Oo. O may sitwasyon ba sa loob sa detention facility na kailangan i-address ang court. Yan ang mga pag-uusapan doon. Yun nga po yung observations na inilalahad ngayon ni Attorney Kaufman kung saan nakita daw parang may imbalance and loss of short-term memory ang dating Pangulo. Pero sa May 27 po ba yung bagong abogado na ang haharap or si Attorney Kaufman pa rin po ito? Ang hinihintay kasi ni Kaufman yung parang approval na parang released ka na, sige, from the representation, kaya request to withdraw. Pero tingin ko, dadating yun before May 27, kung hindi man dumating, dapat nandun siya kasama yung bagong abogado. Okay, Yun yung commitment niya. Dun sa kanyang withdrawal, sabi niya that the new lawyer will come to the May 27 status conference hearing. Kaya dapat seamless ito. Kaya sa bahagi namin, hindi kami masyadong, kumbaga pag-isipin mo, i-objectify mo, hindi naman dapat talagang manghingi ng matagal na delay. Lalo na, nabanggit naman natin to, sa pagitan ng, hindi naman June magsa-start ang trial eh. Wala kaming ganung expectation. Earliest nga, October, at pwede pang ang end of the year or early next year ang hearing. Sana naman makita nila na sapat na panahon ito para silipin ang ebidensya. Ayun, at least malinaw na ngayon kung ano mangyayari on May 27. Pero Attorney Cristina, meron po ba kayong ideya kung sino ang papalit dito kina Attorney Kaufman? Hindi pa yata pinapublic, kaya hintay na lang natin kung sino yung pinili, di umano, ni Hanilet at ni Kitty Duterte. Hindi ko din maintindihan tong pilian system nila kung sino ba per family ba? Mauna bang pumili yung sinasara? Later on ba? Ibang anak naman ang pipili? So, kung ano't ano man, abangan natin yung magpa-file naman itong abogado na bago ng kanyang parang entry of appearance. Opo. Attorney Conti, itong claim ni Ginoong Kaufman na dapat daw talaga na muli magkaroon ng impartial na eksaminasyon doon sa sa competence sa usapin po ng mental health at saka physical condition nitong si Ginoong Duterte para daw ho talaga malaman
kakayanin ba niya? Kasi meron siyang mga binabanggit na mga umano ay reports noong mga sumuri kay Ginoong Duterte na, nakikita na daw po na madalas na siyang natutumba. At yung kanyang pagiging malilimutin, no? Mga ganun pong aspeto. Ano ho ang inyong basa po dito sa ganito pong hirit ni Kaufman na dapat pati nga daw ho yung mga CCTV ilantad para malaman ng lahat ang actual na sitwasyon, kondisyon ng dating Pangulo? Pwede itong paghahanda para sa panibagong apela ng either interim release or fitness to stand trial. Last year, narinig natin yung mga argumento, tapos narinig din natin yung standards. Kapag papalayain ka kung sakasakali na interim release, di ba, yung standards naman ay dapat babalikan ng kusa, dapat hindi mo pakikialaman yung proseso, dapat hindi ka gagawa ng bagong krimen. Kung walang nabago doon sa factors na yon, mukhang mahihirapan silang mag-request. Yung sinasabi kasi nila ay in extraordinary circumstances or for humanitarian grounds, palayain pansamantala. Exceptional circumstances yun hindi yun yung sa standards ng ICC. Pero sa nakikita ko rin, parang wala naman magiging bago rin. Kasi narinig na natin yan last year na nagkakandara pa na daw, nadapa, dinala daw ng ospital, na nagpanik-panik pa nga yung mga tao at sabi, ano ba, sinong pupunta dito, sinong bibisita. Ang intindi namin, kumbaga, pasensya na po sa mga matatanda, pero normal ang ganito. Ako nga, nadadapa na rin po ako Pero normal sa pag tumatanda, nagkakaedad, na kumbaga, hindi mo na yung motor skills ay hindi na perpekto. Kaya na yung consideration nung last year na pagkakadapa niya, kinonsider na dun sa fitness to stand trial. Kung walang bagong matinding pagkakadapa, sabihin na natin from January to now, May 2026, baka hindi rin maging basihan ito o maging tinatawag na changed circumstances. Kumbaga, wala namang bago. Okay. Pero, ma'am, considering po na ang ICC nga ay nilikha para pangalagaan po ang karapatang pantao, di po ba? Hindi kaya itong final na hirit nitong si Kaufman ay pagbibigyan? Considering po na sinasabi nga niya na may mga bagong informasyon tungkol nga dito sa kanyang fitness, no? At dahilan nga para sa hirit na pansamantalang palayain muna natin siya. Oo, doon sa lugar na maaring may control, ang ICC, kasi nga wala na siyang threat. Hindi niya na maaring takutin yung mga testigo dito kasi nga sa kanyang physical and mental condition. Ano hong inyong masasabi doon? Well, posible yan, of course. Ang ICC, they will look at the facts and the law. Pero ang isang, hindi ko naman masabing compromise, pero kung makita kasi ng ICC, ang hinihingi sa interim release pala ay ibigay ang kustodiya sa pamilya, sa ibang tao, sa ibang bansa, parang ganon, di ba? Pero posibleng sabihin ng ICC, kung very, very concerned sila, baka madulas yung floor doon sa ICC medyo Spartan yung circumstances doon. Baka sabihin, dapat yata carpeted. Di baka isangguni na ipadala siya sa isang, I don't know, care facility o kaya hospital o kaya kung anumang government-run facility para sa may ganyang nagkakaedad na swak doon sa kondisyon niya. Hindi na, baka hindi solusyon na ibigay siya or ipalabas siya at isulit sa mga kapamilya kasi baka lalong hindi rin maalagaan. Kaya yung parang compromise or isang possibility pa ay sabihin ng ICC, siya, ipadala muna yan sa ganitong facility. Last year, pinag-iisipan na rin namin to, kung, pasensya, pero dementia, kung ganun yung parang kahalintulad na problema ni Duterte, meron ang Netherlands na bagong pauso. Ito po yung mga dementia village. So, kung pamilyar tayo na sasabihin na, yung mga nagiging ulyanin na talaga, dadalhin sa mga parang ospital na kwarto-kwarto, yung dementia village, medyo mas malaya sila. Meron silang parang flat. So, sabi namin, sige, tingnan natin kung yun yung i-recommend ng judges at essentially, nung doktor. Okay. So, ito ho bang gantong hirit nila Kaufman, yung pagpapalit ng abogado,
definitely maybe another cause for the delay actually. Actually, Tanggap nyo yan, no? tanggap namin, pero yun nga, pag inobjectify mo, kasisimula pa lang eh. Tsaka hindi naman kaagad magsisimula yung trial mismo, may oras ka. Kung manghihingi siya, di siguro a few days. Okay ba yun? 30 days, 1 month. Pero hindi po kami papayag na tatagal ito, yung delay na ito, ng 1 year o mahigit. Meron ba kayo naiisip na benefit for the accused sa delay kung sakasakali? Ano bang benefit nila dito kung magkaroon ng delay, ng talagang delay sa trial? Ang delay kasi ay pabor sa kanila. Habang hindi na uungkat ang ebidensya, nagmumukhang martir si Duterte. Hindi naman po or martir o siya pa ang biktima. Siyempre, yung mga biktima parang, teka ha, parang nagkakaroon ng victim Olympics. Sino ang mas kawawa? Kung pakawawaan pala, di sana nagsambulat na kami ng iba't ibang sitwasyon. Pero hindi po kasi ganun yung tingin namin sa kaso. Dapat doon tayo sa ebidensya. At sabihin na natin na mamatay si Duterte nang hindi nakahatulan, pabor yun para sa Duterte family dahil walang findings of fact or law as regards the war on drugs. Ang namin, kailangan namin talagang buhay si Duterte para matuloy po ang trial. Kaya, sana po humaba pa ang kanyang buhay. Hindi ho ba sa panuntunan ng ICC kahit na sumakabilang buhay yung akusado, yung on trial, itutuloy pa rin nila para magkaroon ng closure doon sa kaso? O paano? Hindi manong Ted, dito din sa Pilipinas, kapag namatay yung akusado, tapos ang kaso. Kasi, kumbaga, dito yung tinatawag na liability is personal. Opo. Wala. At kumbaga, nga tayong lahat para sa katotohanan or sa katarungan nga para sa biktima. Kaya para sa amin, importante na si Duterte, si Bato de la Rosa at yung iba pang posibleng makaharap sa ICC ay buhay, maayos ang kalagayan para magpatuloy ang trial. Opo. Muli po, Attorney Conti, salamat sa inyo pong panahon at pagpapaliwanag sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, ma'am. Salamat, ingat. Opo, thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.